Magandang araw sa inyong lahat, Sir Jupiter. Ang pangalan ko po ay Pedro. Ang dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo ay dahil gusto kong ibahagi ang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari ito noong kabataan ko pa sa Samar kung saan ako nanirahan kasama si nanay. Bago lang kami doon, Sir Jupiter, napunta kami roon dahil sa pagtakas na rin sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang saktan si nanay. Ako na mismo ang isang gumawa ng paraan para makaalis kaming dalawa at mabuhay ulit ng tahimik. Doon naninirahan ang lola ko na siyang ina ni tatay. Mabuti na lang at sa amin siya kampi at tinulungan niya kaming masagip mula sa kanyang demonyong anak. Ang isa nga lang sa kinaayawan ko sa kanya ay ang paniniwala niya sa mga engkanto, kapre, usog at kung ano-ano pang klase ng pamahiin. Isang linggo ang nakalipas simula noong makarating kami doon. Nakahanap ako ng trabaho, konduktor ng bus. Excited ako noon, Sir Jupiter, lalo pat makatutulong na rin ako sa wakas kay nanay. Pagdating ng araw na yon, napapasok na ako, nagising ako ng maaga para maghanda sana, pero nauna pa sila lola at nanay sa akin. Si nanay ang nagplansya ng damit ko at si lola naman ang nagluto ng babaunin kong kanin at ulam. Nang matapos ang paghahanda, aalis na sana ako nang pigilan ako ni nanay. Ibinigay niya sa akin ang maliit na luya. Aniya, kontra usog daw yun. Kumunot ang noo ko at sinabi ko kay nanay na hindi naman ako nagpapaniwala doon. Napakaanghang pa sa ilong ng amoy. Binara ako ni lola, sa kanya pala galing ang luyang yun na may orasyon. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw talaga yun dahil hindi ako taga roon. Todo naman ang pagkontra ko dahil paniguradong mangangamoy ako sa bus. Subalit binantaan ako ni lolang magagalit siya kung hindi ako sumunod sa kanyang kagustuhan. Wala akong nagawa kundi ibulsa nga ang luyang yon. Matindi talaga ang amoy, Sir Jupiter, kahit hindi binalatan. Kumapit pa nga ang amoy nito sa kamay ko. Pagdating ko sa may terminal, kaagad akong sinalubong ng driver ng bus at ng kanyang anak na si Dodong. Napansin kaagad nila ang matinding amoy na meron ako. Aba, ibang klase ata ang pabango mo, Pedro. Ano ba yan? Pangakit ng babae? Nako, iba rin ang style mo, ah. Iba ka kung kumilos, Pedro, ah. Sa inyo ba galing ang pamahiin na yan? Nagamit ang luya ay makakaakit ka ng babae. Gawin mo na rin sa susunod, nak. Para naman magkaroon ka na ng girlfriend. Hanggang ngayon wala nagkakagusto sa'yo eh. Kita mo, kung effective itong matinding amoy ni Pedro, pababaunin rin kita ng luya para naman magkaroon na ako ng sariling apo. Hatian mo ko ng luya, Pedro, kung sakali makakakuha ka mamaya. Hindi pwedeng solohin mo yan. Walang damutan dito. Balitaan mo ko kapag ka nakabalik na kayo rito at makaisang babae ka. O kaya naman kung sakaling 5 ang makuha mo, 1 lang ang sa akin. Sinabayan ko na lang din ang kanilang biro pero sa totoo lang, napahiya ako sa loob-loob ko, Sir Jupiter. Gusto ko na talagang itapon ang luyang yon dahil natatakot akong walang sumakay kung sakali. Mahirap na, nakasalalay din doon ang trabaho ko. Mga bandang 7:00 ng umaga kami umalis. Nakakahiya talaga, Sir Jupiter, dahil napapansin ng mga sumasakay ang amoy ko. Nanghihingi na lang din ako ng paumanhin sa kanila. Si Manong Aloy ay palihim ang tawa sa kanyang pwesto habang nakatingin sa akin sa salamin. Hindi ko na lang din siya pinansin. Pagdating namin sa may isang kanto, isang matandang babae ang pumara. Napaka-weirdo ng kanyang itsura. Manipis ang kanyang puting buhok na hanggang lieg ang haba. Butot balat na siya. Nakasuot ng lumang damit na may mga butas. Doble-doble naman ang kanyang pantalon at walang sapin ang kanyang paa.
Pansin ko pang may sugat-sugat ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, subalit hindi naman siya umupo kaagad. Nang umandar ang bus, muntikan pa siyang mahulog sa may hagdan pababa, ngunit mabuti na lang at nasaluko. Malakas ang kanyang kapit sa akin at may binulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi, Sir Jupiter. Parang Latin na hindi ko maunawaan. Nanindig ang balahibo ko nang marinig siyang nagsalita, kaya naman kaagad ko siyang binitawan nang makatayo kami ng maayos. Hindi naman siya umupo, bagkus naglakad-lakad siya at isa-isang binulungan ang mga pasahero. May ilang natakot sa kanya, ang iba'y nagtaka, meron din namang natawa. Pagdating sa kabilang barangay, kaagad naman siyang bumaba. Nagbayad naman siya, kaya hindi ko masasabing baliw nga ang isang yun. Hindi ko naman pinansin noong una ang kanyang pagiging weirdo, Sir Jupiter. Pero hindi talaga mawala-wala sa akin ang kanyang mga binitiwang mga salita. Isa-isang bumaba ang mga pasahero, ngunit sa kanilang pagbaba, pansin ko ang pagsusuka nila sa gilid. Talagang halos lahat ng pasahero, Sir Jupiter, napapatakbo sa gilid para magsuka. Gustuhin ko mang magtanong, pero kaagad namang pinapaandar ni Manong Aloy ang bus, kaya hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon. Matapos ang maghapong biyahe, nakausap ko si Manong Aloy at sinabi sa kanya ang nasaksihan ko tungkol sa matanda at sa pagsusuka ng mga pasahero. Jesus! Huwag ka na magtaka sa ganyang klaseng insidente, Pedro. Ganun talaga pag hindi sanay ang isang tao sa bus. Baka lang talaga nahilo sila sa biyahe, kaya ganun. Huwag mo na masyadong isipin yon. Huwag mo ring isipin na baka dahil sa amoy mo. Hindi yun ganun. Basta, huwag kang masyadong magduda. Mabuti na rin yung nag-aalala ka sa kapwa mo. O siya, salamat Pedro. Ngayon, mag-iingat ka sa pag-uwi. Tumango lang ako sa kanya bago umalis. Habang naglalakad ako, may pakiramdam akong may sumusunod sa akin. Mga bandang 6:00 pa lang naman yun. Inisip ko na lang na baka mga taong kapareho ko lang ng daanan ang nararamdaman kong sumusunod sa akin. Pilit kong ibinabaon ang tungkol sa matandang iyon, Sir Jupiter. Subalit ng pagliko ko sa kanto, nakita ko nga ang matandang kanina'y sumakay ng bus. Hinarap ko siya at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Subalit hindi naman siya nagsalita. Pinandilatan niya lang ako na parabang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Hinayaan ko na lang siya at naglakad ako ng mas mabilis pero sadyang nasusundan niya ako. Nangilabot na ako, Sir Jupiter. Gusto ko siyang murahin o ano pero alam kong hindi na yon maganda. Nang makarating ako sa bahay, ramdam na ramdam ko pa rin siya sa likuran ko, kaya naman tinawag ko kaagad si nanay at nagkunwaring nagtanong kung meron bang ulam. Lumabas naman si nanay. Napansin kong wala naman siyang nakitang kung ano sa likod ko. Pagtingin ko sa dinaanan ko, wala na nga ang matanda. Napahinga ako ng maluwag saka pumasok sa bahay. Hindi ako nagkwento sa kanila tungkol sa nangyari. Hindi ko alam kung paano magsisimula at kung paniniwalaan ko ba ang tungkol sa luyang yon. Sa pag-iisip ko tungkol doon, Sir Jupiter, hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, maaga rin akong nagpunta sa terminal. Wala pa nga ang bus nang dumating ako. Nagantay na muna ako sa may tambayan. Maya-maya lang dumating na naman ang matandang yun. Aalis na sana ako nang makita niya ako. Dumiretso siya sa kinaroroonan ko at hinawakan ako sa magkabilang braso. Nanlilisik ang kanyang mga matang, sinabi sa akin ang orasyon na kanyang binigkas kahapon. Kaagad ko siyang tinulak. Hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa. Napamura ako ng malakas sa kanya na kanyang ikinatakot at tumakbo siya habang nagsisigaw.
Hindi ko alam kung ano ang meron sa matandang yon pero pinagdasal kong sana ay hindi ko na siya makita pa ulit. Dumating sina Manong Aloy at Dodong. Kinutsa na naman nila ako dahil sa pabaong luya ni nanay. Wala akong binitiwang salita sa kanila, Sir Jupiter. Sadyang nawalan ako ng gana ng dahil sa matandang yon. Sa tuwing sumasagi ang kanyang mukha sa isip ko, naninindig ang balahibo ko. Umalis na kaagad ang bus. Kasama ko sa mga oras na yon si Dodong sa biyahe dahil ihahatid daw siya ni Manong Aloy sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang dumating kami sa ikatlong barangay, doon na naman sumakay ang matanda. Si Dodong ang siyang tumulong sa kanya. Hindi ko naman nakita ang sumunod na pangyayari dahil kinalabit ako ng isang pasahero at magalang niyang sinabi sa akin na hindi maganda ang gamit kong perfume. Napahiya ako doon, Sir Jupiter, pero ngiti na lang din ang ibinigay ko sa kanya. Nang makalagpas na naman ng barangay, bumaba ang matanda. Nakita ko si Dodong na nakahawak sa kanyang tiyan habang nakaupo sa may bandang likuran ng driver. Nilapitan ko siya matapos kong magbigay ng ticket sa mga pasahero. Magsasalita na sana ako nang una siyang magsabi sa kanyang ama. Tay, huminto na nga muna tayo dyan sa may kanto. Mukhang asama ng pakiramdam ko eh. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ang sama ng pakiramdam ko. Masakit sa tiyan na hindi ko maintindihan, Tay. Dahil siguro ito sa kinain ko kanina. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganung ulam. Baka yun ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Diyan na lang ako sa kanto, Tay. Malapit na lang din naman sa pupuntahan ko. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magpapatid sa ospital o ano? Hindi naman kasi ganun kalala ang nararamdaman ko, Tay. Gusto ko lang masuka. Ito lang ang solusyon dun. Babalik din sa normal ito. Siguraduhin mo lang na yun ang siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Baka naman nausog ka. Di ba may matanda kaninang lumapit sa iyo at mukhang nagbulong sa'yo? Ano daw ba yun? Ano raw bang pakay niya? Hindi ko rin naintindihan ng kanyang sinabi, Tay eh. Hindi ko naintindihan ng kanyang salita. Baka siguro Chabacano yun o ibang wika lang talaga. Bakit? Tay, wag na kayong magdada. Kailangan ko na talagang bumaba. Kaagad namang pinahinto ni Manong Aloy ang bus. Mabilis na tumakbo si Dodong sa may gilid at doon nagsuka. May ilan ding mga pasahero na sumabay sa kanya. Nangunot ang noo ko, Sir Jupiter. Alam kong may mali. Kinakailangan kong malaman ang tungkol doon. Nang sa wakas ay pumarada ang bus bandang mga 12:00 ng tanghali, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin ni Manong Aloy habang kumakain kami. Nagpakilala siyang Tarcio, isa sa mga pasahero namin. Napansin ko kanina na may kung anong nangyari doon sa bus nang sumakay yung matandang babae. Oo nga eh. Naalarma rin ako tungkol sa anak ko. Hindi pa siya dumarating. May binulong daw sa kanya yung matandang yon. Dapat sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian eh. Isang manguusog ang babaeng yon. Masama ang kanyang intensyon sa mga tao. Ang kanyang ginagawa ay nanguusog ng mga taong nagugustuhan niya. O kaya naman ay natitipuan. Kung minsan kapag nakikita niyang may magandang kinabukasan ito, pinapatay niya na maaga gamit ang usog. Anong ibig mong sabihin? Posibleng nausog nga ang anak ko ng matandang yon? Ganon na nga yun. Mabuti na nga lang at sumakay ako kanina. Sinadya kong hindi bumaba sa lugar na pupuntahan ko dahil gusto ko kayong makausap tungkol doon. Gusto ko kayong tulungan. Alam ko kung paano siya mapapatigil sa kanyang ginagawa. Ano naman ang balak mong gawin? Ibabalik ko sa kanya ang sumpang binigay niya sa mga tao. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang aura habang nagsasalita si Manong Tarcio, Sir Jupiter. At lalong nanindig ang balahibo ko nang mabanggit niya ang tungkol sa usog. Subalit nagulat na lang ako nang mapatingin siya sa akin. Sinabing dapat daw akong magpasalamat sa kung sino man ang siyang nagbigay ng luya na nasa bulsa ko.
Pangontrang araw kasi iyon sa usog. Natulala ako, Sir Jupiter. Hindi ko naman alam na totoo pala ang tungkol sa luyang yun. Napatingin sa akin si Manong Aloy. Napatanong siya kung yung luyang binibiro-biro nila ng kanyang anak ang siyang tinutukoy ng matanda. Kinumpirma ko naman yun. Nakita ko ang kanyang pagkapahiya pero tinawanan ko lang ito. Mga ilang minuto ang nakalipas dumating si Dodong. Hindi pa rin maipinta ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanyang ama ang nangyari. Puro lang daw siya suka pero purong tubig. Hindi rin gumaling ang kanyang pakiramdam kahit ininuman niya na ito ng gamot. Sinabihan siya ni Manong Tarsio na posibleng ang nausog siya ng matandang yun. Sinabi ni Manong Tarsio na sasakay siya ulit bukas at hahanapin ang matanda. Kung saan man siya bumaba, ay doon din siya patutungo. Nagdesisyon akong sumama na lang din, Sir Jupiter. Importante ang trabaho ko pero kinakailangan ko rin na magkaroon ng lakas ng loob para matulungan ang ilang mga nabiktima. Pilit ko namang inisip na hindi totoo ang lahat pero may isa nang nagpatunay tungkol sa luyang pabaon ni nanay sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay, doon ako naglakas ng loob sa pagsasabi kay nanay tungkol sa mga pangyayari. Hindi naman siya makapaniwala. Tinawag niya si Lola at ikinwento rin ang sinabi ko. Nabulyawan ako ni Lola kesyo hindi raw ako naniniwala at mabuti na lang na masunurin akong binata. Hindi na ako nagbitaw pa ng mga salita, Sir Jupiter. Sigurado naman kasing mahabang litanya lang ang aabutin ko kapag sinabi ko ang pag-aagam-agam ko. Kinabukasan mga bandang 6:30 na ng umaga ako nagising dahil sa pagod ng katawan. Nagmadali naman akong umalis at hindi ko namalayan na hindi ko pala nadala ang luyang pangontra-usog. Pagkarating ko sa terminal, nagaantay na sila Manong Tarsio sa akin. Kaagad din naman kaming umalis noong mga bandang 7:00. Bumaba si Manong Tarsio sa isang barangay kung saan bumaba ang matandang mang-uusog kahapon. Sasama na sana ako pero hindi niya ako pinayagan at sinabing kinakailangan kong magbantay sa loob ng bus. Hindi naman ako nagpumilit. Marami rin kasing pasahero sa araw na yon dahil pista sa isang bayan kung saan ang ruta ng bus. Nang mapansin kong wala akong naaamoy na kung ano sa sarili ko, Sir Jupiter, doon ko napagtantong naiwan ko nga ang luyang pabaon ni nanay. Kumabog ang dibdib ko nang huminto ang bus at isang matandang babae ang pumasok. Hindi ko alam kung bakit pa pinapasok iyon ni Manong Aloy, gayong alam niyang may ginagawa ang matandang iyon sa mga pasahero. O baka lang talagang hindi niya namukhaan. Nang magsimula na namang mang-usog ang matandang yon, naggalit ako. Sumigaw ako kay Manong Aloy na ihinto ang sasakyan dahil kinakailangang makababa ng matandang yun. Hindi na magandang kanyang ginagawa, Sir Jupiter. Nagulat naman ang mga pasahero sa inasta ko pero wala na akong naging pakialam, Sir Jupiter. Kinakailangan niyang umalis bago pa man makaperwisyo ng mas malala sa mga tao. Nagsisi akong pinababa ko pa si Manong Tarsio, subalit mas lalo naman akong nagsisi nang ako naman ang siyang pinuntirya ng mang-uusog. Nanlilisik ang kanyang mga matang nilapitan ako. Malakas niya akong hinatak papunta sa likuran ng bus. Marami ang nakasaksi noon. May ilan pang gustong umawat pero hindi siya nagpatinag. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter, habang magkaharap kami. Hindi ko matanggal ang tingin diretso sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, gusto ko nalang bawiin kung anuman ang sinabi ko, subalit alam kong huli na ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa tenga ko at ibinulong ang orasyon. Nang hina ako, Sir Jupiter. Rinig na rinig ko ang kabog ng dibdib ko sa mga oras na yon. Hindi ko man lang namalayan ang pagpapahinto ni Manong Aloy sa bus at ang pagpapababa ng mga pasahero sa matandang babae.
Itinulak daw siya sa hagdanan, sabi ni Manong Aloy nang ikwento niya ang lahat sa akin. Hindi ko na alam ang sunod pang nangyari. Basta na lang akong nawala ng malay sa tindi ng kaba ko, Sir Jupiter. Nagising na lang ako sa loob ng pagamutan. Nandoon si Manong Aloy, Manong Tarsyo at si Dodong. Pare-pareho silang alalang-alala. Nakaramdam ako ng kakaiba sa tiyan, Sir Jupiter. Masakit pero kakaiba. Yung bang parang bola ng sakit sa loob na gumugulong-gulong lang sa bawat parte ng tiyan ko. Tinanong ako kaagad ni Manong Aloy kung kumusta nga ba ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanyang may masakit sa akin. Doon na nagsabi si Manong Tarsyo na posibleng nausog na ako ng matandang yun. Wala kasi ang pangontrausog na meron ako. Simpleng sakit lang ng tiyan yan, pero matindi ang kapit ng isang sumpa. Unti-unti kang pahihinain yan. Walang ibang makakapagpagaling sa iyo kundi ang matandang yon lang. Kailangan kanyang lawayan para matanggal ang sumpang yan. Pero sa tingin ko hindi rin siya gagawa ng paraan para mapagaling ka. Kaya ako ang siyang gagawa ng paraan para mahinto ang sumpang kanyang ipinagkalat. Mapipilitan siyang gawin kung ano ang dapat gawin sa mga taong biniktima niya. Pero hindi naman siguro ganun kadali ang gagawin mo Paano na lang kung lumala pa ito? Itong ang si Dodong biktima rin Hanggang ngayon masakit pa rin daw ang kanyang tiyan. Manong Tarsyo, paano na lang kung sakaling hindi tumalabang gagawin nyo? Lalala po ba ang pangyayari? Iyan din ang kinatatakutan ko, Dodong. Kaya kailangan na matinding pag-iingat. Hindi ako pwede magkamali sa ganitong sitwasyon dahil buhay ninyo ang kapalit. Ikaw na ang siyang bahala. Kung kinakailangan mo ng tulong namin, magbibigay kami ng tulong hanggang sa aming makakaya. Wala kaming alam pero makatutulong din naman kami kahit papaano. Naputol ang usapan nang pumasok ang isang nurse. Tinanong ito kung ano ba ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa pagsakit ng tiyan ko. Sinuri niya ako ng panandalian bago umalis. Alam ko namang walang magiging epekto ang gamot na ibibigay pero inantay pa rin namin. Nang sa wakas ay maibigay ito, lumabas na kami, Sir Jupiter. Pero natigilan ako nang makita ang matanda sa tapat ng pagamutan. Nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Kagad ko namang sinabi kay Manong Tarsyo ang tungkol sa mang-uusog pero matapos dumaan ang isang bus, biglaan na lang siyang naglaho. Hindi talaga ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Kitang-kita ko talaga siya sa tapat at sa mismong pwestong yun. Sinabi ni Manong Aloy na mas mabuti kung uuwi na lang din ako at magpapahinga. Hindi niya naman daw sasabihin sa opisina na maaga akong umuwi. Ayaw naman daw niyang makaltasan ng sweldo ko dahil alam niyang kailangan ko iyong gamitin kung sakali mang lumala pa ang sitwasyon. Tumango na lang ako sa kanya. Yun nga lang ang akala kong hindi lalalang sakit ng tiyan ko, Sir Jupiter, ay dumoble pa noong pagka-uwi ko. Halos hindi na ako makagalaw at napaupo na lang sa balkonahe namin sa tindi ng sakit. Mabuti na lang at saktong lumabas si Lola. Nang makita niya ako, nataranta siya. Kagad niyang tinawag si nanay at nagtulungan silang dalawang maipasok ako. Ipinaliwanag ko naman sa kanila ang buong pangyayari. Doon na naman ako pinuno ng sermon ni nanay. Kung ano-ano na ang kanyang sinabi sa akin, si Lola naman ay napatingin na lang sa kanya at sinaway ito. Kinakailangan ko kasi ng pahinga. Kaya't hindi na muna ako dapat pinagsasalitaan ng kung ano para naman maging malinaw ang pag-iisip ko. Ayaw naman na sanang tumigil ni nanay at sinabi pa nitong nag-aalala lang siya sa akin. Pero kapag si Lola na ang magsalita, alam niyang kinakailangan niya nang tumigil. Nakatulog naman ako, Sir Jupiter. Kahit papano ay umepekto naman ang gamot na ininom ko. Subalit hindi naman yon nagtagal. Matapos kong makapikit ng halos 5 segundo, nandun na naman ang matinding sakit.
Napasigaw na ako dahil pakiramdam ko may apoy na nagliyab sa loob ng tiyan ko. Sinusunog ang bawat parte ng katawan ko. Hindi ko na maintindihan ang pakiramdam, Sir Jupiter. Gusto ko nang magpadala sa paggamutan ulit pero alam kong wala silang magagawa. Si Lola ang siyang gumawa ng paraan. Kung ano-ano ang kanyang kinuhang dahon para maibsan ang sakit na nararamdaman ko pero wala talaga. Kinakailangan daw kasi talagang ang siyang nag-usog ang gagamot din sa akin. Hindi na ako nakapagpahinga ng maayos, Sir Jupiter. Kada pagpikit ko rin nakikita ko ang mukha ng matandang mang-uusog. Naririnig ko ang kanyang nakakikilabot na bungis-ngis at higit sa lahat, ang nakatatakot niyang mukha. Nagmakaawa ako sa kanya, natantanan niya na ang kanyang ginagawa sa akin pero hindi siya nakikinig. Sinabi niya sa aking isang leksyon ang siyang matututunan ko sa kanyang ginawa. Mas lalo naman akong nagalit sa kanya, Sir Jupiter. Walang kung anong aral ang makukuha sa kanyang ginawa. Subalit imbis na makipagsagutan sa kanya, pinili ko na lang manahimik. Nang magising ako ng mga bandang 3:00, nakita ko si nanay na dumaan sa may pintuan ng kwarto ko. Nakalimutan ko pala itong isara. Bumangon naman ako. Hindi naman na ganun katindi ang pakiramdam ko sa tiyan, bagamat medyo masakit pa rin. Ramdam ko pa rin gumugulong-gulong ang tila bola ng apoy sa loob-loob ko. Tinawag ko si nanay bago bumaba ng higaan at nakita ko ang kanyang anino na tumigil. Hindi kalayuan sa pintuan. Dali-dali naman akong bumaba. Todo ang pagkukwento ko sa kanya tungkol sa nararamdaman ko pero hindi naman siya umimik. Pagkalabas ko ng kwarto, nangunot ang noo ko nang makitang walang tao. Pero andun pa rin ang aninong yun. Ang liwanag ay nanggagaling kasi sa labas na ilaw, Sir Jupiter, at tumatama ito sa may bandang dingding katapat ng kwarto ko dahil may siwang ang bahaging pader sa taas paloob ng bahay. Hindi ko maaninag ang buong katawan ng naroroon pero kita ang muka hanggang dibdib na bahagi. Napatawag ako kay nanay kung nasaan siya, subalit walang sumagot. Hahayaan ko na lang sana nang maramdaman ko na naman ang matinding pananakit ng tiyan ko. Triple na yon sa naramdaman ko noong umaga. Napasigaw akong tinawag si nanay. Kaso mukhang hindi niya naman ako naririnig. Tinawag ko na rin si Lola pero mukhang walang silbi. Wala talagang nakarinig sa akin. Namilipit na ako sa sahig, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay katapusan ko na noong gabing yon. Natigilan ako nang may makitang paang magaspang at marumi sa may bandang harapan ko. Biglaan na lang iyong nandoon. Pagkaangat ko ng tingin, halos humiwalay ang kaluluwa ko nang makita ang mang-uusog. Nakakakilabot ang kanyang mukha, Sir Jupiter. Ang kanyang ngiti ay mas lalong naging anyong demonyo. Sumigaw ako sa kanyang tigilan niya na ako. Wala akong ginawang masama sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa akin at tumalungko. Sinubukan kong umatras, subalit bigo na naman ako. Hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Hindi na ako nakapagsalita, Sir Jupiter. Inipit na ang boses ko sa tindi ng sakit ng tiyan ko. Inantay ko siyang bumulong o kung anuman ang kanyang gustong gawin sa akin. Wala naman siyang imik, pero nandoon pa rin ang kanyang malademonyong ngiti. Kita kong nasisiyahan siya sa kanyang nakikita. Ilang saglit lang, narinig kong may mga yabag na papalapit. Pagkaangat ko ng tingin mula sa likuran ng mga usog, nakita ko si Lola. Nagulat siya nang makita akong namimilipit sa sahig. Kaagad niya akong nilapitan at buo ang kanyang boses na tinawag si nanay. Biglaan na lang din na naglaho ang matandang mang-uusog. Hindi ko alam kung paanong naging mabilis ang pangyayari. Talagang nandoon lang siya sa harap ko pero hindi man lang siya nakita ni Lola. Subalit sa isang iglap, biglaan na lang siyang naglaho na parang bula. Dumating si nanay at kaagad nila akong tinulungan na makaupo man lang ng maayos sa kwarto ko.
Pero hindi ko talaga kaya, Sir Jupiter. Naluluha at nanginginig na ako sa sakit. Gusto ko nang magpadala sa pagamutan pero wala naman nga iyong magiging silbi. Hindi ko alam kung paano akong nakatulog. Basta nagising na lang ako ulit na maliwanag na ang sikat ng araw. Umupa na naman ulit ang sakit ng tiyan ko. Dumiretso ako ng kusina para sana kumain pero nagulat ako nang makita si Mang Tarsyo at Manong Aloy. Kausap nila si Lola na hindi rin maipinta ang emosyon. Mabuti na lang at nagising ka na, Pedro. Nabalitaan ko sa lola mo ang tungkol sa nangyari sa'yo. Kamusta ka naman? Masaya ako at nakikita kitang lumaban. Hindi tulad sa anak kong hindi man lang inisip na nandito pa ako. Kami na nga lang ang dalawa ang siyang natitira. Kinuha pa siya ng Diyos sa akin. Ang hirap intindihin ng plano ng Panginoon. Walang dapat ibang sisihin dito kundi ang isang taong may ginawang masama, ang manguusog. O siya, hindi na muna ako magtatagal at kinakailangan din ako sa bahay. Maintindihan ko naman kung hindi ka na makapupunta sa lamay, Nak Pedro, kasi may sakit ka rin. Baka lumala pa kung sakali. Magpagaling ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan din tayo ni Dodong na matapos na ang kalbaryo mong ito. Mag-iingat ka. Baka ikaw din ang siyang sunod na biktimahin. Huwag kang magpapatalo kung sakali. At gawin mo ang sinabi ko kung sakaling lapitan ka. Salamat, Mang Tarsyo. Naguluhan ako sa kanilang usapan, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ba ang itatanong o sasabihin. Kita ko ang lungkod ni Manong Aloy nang umalis siya. Si Manong Tarsyo naman napahinga ng malalim bago siya napatingin sa akin at sinabi ang pangyayari. Patay na si Dodong. Hinigop ang buong lakas ko pababa, Sir Jupiter, nang marinig ko yun. Lumapit si nanay sa akin at niyakap ako. Sinabi niyang hindi ako dapat umabot sa ganung punto. Kinakailangan kong lumaban sa kung anuman ang meron ako. Nang marinig ko ang balitang yun, Sir Jupiter, hindi ko na inalintana kung anuman ang nararamdaman sa tiyan. Hindi kasi ako makapaniwalang nangyari na nga ang hindi namin inaasahan. Gustuhin ko mang magpumilit na pumunta sa lamay, mahigpit na pinagbawalan ako ni Lola. Sumang-ayon naman si Manong Tarsyo at sinabi nitong mas makabubuti kung sa libing ko na lang siya puntahan. Tumango lang ako sa kanila, Sir Jupiter, pero ayokong gawin yun. Kinakailangang mapuntahan ko si Dodong kahit sa huling sandali niya lang na masisilayan ko. Nang mailabas ako sa ospital, nagpaalam ako sa kanila na pupunta sa terminal at may gagawin lang. Alam ko namang wala si Manong Aloy doon pero wala na akong pakialam sa kung anuman ang kanilang iisipin. Hinanap ko na muna ang bahay nila at dumiretso sa lamay. Nagulat pa si Manong Aloy nang makita ako pero sinabi ko sa kanyang hayaan na lang ako sa kagustuhan kong iyon. Wala na rin akong pakialam kung lumala pa ang aking sitwasyon. Subalit hindi ko naman inaasahan na meron palang bisitang hindi dapat andoon, Sir Jupiter. Ang mang-uusog. Ako ang nakasaksi kung nasaan siya. Nakatago sa may bandang malaking puno. Hindi kalayuan sa bahay nila Mang Aloy. Hindi naman siya napansin ng karamihan. Nang makita ako ng mang-uusog, bumungis-ngis siya. Nakaramdam na naman ako ng sakit sa tiyan na parabang pilit na binubunot ang bawat laman sa loob ko. Napasigaw ako ng malakas na sadyang nagpakuha ng atensyon ng karamihan sa mga naroroon. Pati si Manong Aloy na kumukuha sana ng kape para sa akin ay napatakbo para tingnan ako. Nang makita niya akong namimilipit sa sakit, nagalit siya at sinabing hindi ako marunong makinig. Doon ko na ipinaalam ang tungkol sa mang-uusog na nasa bandang puno, ngunit nang kanya itong tingnan, wala na ito doon. Alam kong hindi ako ang siyang pakay na mang-uusog, kundi ang ibang taong posible niyang mabiktima na naman.
Hindi ko alam kung paano ba siyang pipigilan pero gusto kong gumawa ng paraan. Mabuti na lang at dumating si Manong Tarsio. Nagulat din siya nang makita ako. Bago pa man siya nakapagsalita para pagsermonan ako, sinabi ko sa kanyang nakita ko ang matandang mang-uusog na nakatago sa may bandang puno. Nagngalit sa galit si Mang Tarsio at sinabi nitong kinakailangan niyang puntahan yun. Nagpumilit akong sumama sa kanya kahit na hindi na ako halos makatayo sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi naman na siya nagpaawat pa at sumang-ayon na lang din. Umalis kami sa lamay at diretsong hinanap ang matanda sa bandang yun pero bigo kami. Walang kung anong naiwang bakas ang matanda, Sir Jupiter, kaya mas lalo akong nainis. Nilibot na namin ang halos buong barangay kakahanap sa matandang yun, ngunit ni kahit isang tao ay walang nakakita sa kanya. Wala kaming nagawa kundi ang bumalik sa kinaroroonan ng lamay. Inabutan kami ng gabi doon, Sir Jupiter. Umuwi akong mag-isa. Hindi na ako nagpahatid pa kay Manong Tarsio dahil magkaiba naman kami ng pupuntahan. Madilim ang daan, tanging ang sinag ng buwan ang isang naging gabay ko. Halos walang tao akong nakasabayan o kahit man lang sasakyan. Sa bandang palayan na kasi ako dumaan, Sir Jupiter, dahil mas malapit ang bahay namin doon kesa naman dumaan pa ako sa kalsada at maraming pasikot-sikot. Ramdam ko na namang hindi ako nag-iisa. Naririnig ko rin ang makapanindig balahibong bungis-ngis sa likuran. Sinasabayan pa ito ng huni ng mga insekto sa paligid. Andun pa rin ang pakiramdam ng tiyan kong mabigat at tila lumalakas ang bola ng apoy sa loob. Pati dibdib ko sumasakit na rin. Pinilit ko namang hindi pansinin ang mga yon dahil ang gusto ko lang sa puntong yon ay makauwi ng ligtas. Alam kong nag-aalala na rin sila nanay at lola. Nang malapit na sana ako sa bahay, may nakita akong figura ng isang babaeng nakatayo sa may kalagitnaan ng palayan. Umiiyak ito na parabang nawawala sa kanyang patutunguhan. Doon ko napansin, Sir Jupiter, na wala na pala ang bungis-ngis na kanina ko pang naririnig. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nagbabaka sakaling merong ibang tao na posibleng kasama ng babaeng yon. Dalaga siya sa tingin ko, Sir Jupiter. Hindi ko maaninag ang kanyang muka dahil nakatalikod siya sa akin. Kahit pa man nagliliyab na sa sakit ang tiyan ko at sumasagi na rin sa isip ko ang pag-aalala nila nanay at lola, pinili ko pa ring tahakin ang daan papunta sa kinaroroonan ng babae. Medyo malayo ang kanyang distansya sa akin, Sir Jupiter. Habang papalapit ako, panay naman ang kanyang tingin sa kung saan-saan na parabang may inaantay o hinahanap. Nagsalita ako para kunin ang kanyang atensyon. Napahinto siya sa pag-iyak pero hindi lumingon sa akin. Patuloy pa rin ang paglapit ko sa kanya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, kinakabahan ako ng malala pero hindi naman ako pwedeng maging duwag na lang at hayaan ang dalagang yun. Kung may mangyari sa kanyang masama, papatayin din ako ng konsensya. Palapit ako ng palapit sa kanya, mas lalo namang dumagundong ang dibdib ko at pabigat din lalo ang karamdaman ko sa tiyan. Nang halos isang lipa na lang ang lapit namin sa isa't isa, bigla siyang humarap sa akin at nakita ko ang mang-uusog. Napapasinghap akong napaatras at tumakbo palayo. Hinabol niya naman ako, tuloy-tuloy siya sa pagbungis-ngis. Pakiramdam ko ay ang kanyang boses ang lalong nagpapahina sa akin. Tawag ako ng tawag kina nanay habang tumatakbo. Tumutulo na ang luha ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng lakas na makatakbo ng mabilis. Sa awa ng Diyos, nakalapit din ako sa bahay nang hindi naabutan ng mga uusog. Natumba ako sa may bandang balkonahe sa sobrang pagkataranta. Lumabas naman sila nanay at lola nang kanilang marinig ang pagtawag ko. Nanginginig ang buo kong katawan na napatingin sa paligid. Desperadong mahanap ang mga usog, subalit wala akong nahagilap na ibang tao doon.
Sinampal ako ni nanay nang kanya akong malapitan. Napasigaw si Lola nang gawin niya yun pero wala siyang naging pakialam. Sinermonan ako ng malala ni nanay. Pinuntahan niya pala ako sa terminal kung saan ako nagtatrabaho para ibigay sana ang baon ko, subalit nalaman niyang hindi ako nagpunta doon. Tinanggap ko na lang din ng kanyang paninermon. Si Lola ang siyang tumulong sa akin para makapasok sa loob. Naupo kami pareho sa may bintana. Kinausap ako ni Lola ng mahinahon habang nakatingin lang si nanay sa akin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin nahagilap ng mata ko ang mukha ng isang matanda sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mang-uusog. Pasigaw kong sinabi kay Lola ang tungkol sa nakita ko. Kaagad naman siyang kumilos. Sumunod ako sa kanya kahit na sobrang sakit ng tiyan ko. Si nanay naman ang siyang nakaalalay sa akin. Naabutan pa ni Lola ang mag-uusog. Kung ano-ano ang kanyang binitawang salita sa kanya. Nagagalit naman ang mang-uusog pero may kasama itong bungisngis. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano man ang kanilang pinag-uusapan, Sir Jupiter, pero sa pagkakaintindi ko may kung anong laman ang bawat bato ng pananalita ni Lola. Subalit ilang saglit lang, binitiwan niya ito at takot na takot itong nagtatakbo. Nagsisigaw na para bang may ginawa kaming masama sa kanya. Natumba si Lola. Kaagad namin siyang nilapitan at tinanong kung ano ba ang meron. Hindi siya nagsalita. Diretso lang niya kaming sinabihang pumasok na lang kesa naman mapahamak pa kami. Hindi ko alam kung bakit pero hindi kami kinausap ni Lola buong gabi hanggang kinabukasan. Nagpaalam din ito bandang mga tanghali na may pupuntahan at huwag daw siyang hahanapin kahit anong mangyari. Nag-aalalaman kami ni nanay, wala naman kaming nagawa sa kanyang kagustuhan. Simula noong umalis si Lola, Sir Jupiter, lumala ang sitwasyon. Umabot na sa puntong hindi na rin ako makatayo dahil sa tindi ng sakit. Naging patpatin din ako hanggang sa hindi na talaga ako nakakapagsalita at hinang-hinana. Napakabilis ng panahon noon, Sir Jupiter, at halata ko ang takot kay nanay. Hindi na rin ako tinantanan ng mga panaginip na masasama tungkol sa mang-uusog. Na-trauma na rin ako sa kanya at umabot na rin sa puntong nagkakaroon na ako ng halusinasyon. Sa tuwing may makikita akong figura o anino, pakiramdam ko ay kinakain ako nito, Sir Jupiter. Kung minsan kahit hindi na makakilos, pinipilit ko ang sariling magkaroon ng lakas para lang makatakas. Sa mga panahong yun, tinanggap ko na sa sarili kong nagtagumpay nga ang demonyo sa pagkain niya ng kaluluwa ko. Nang mailibing si Dodong, madalas nang nagpapasyal sila Mang Tarsyo at Manong Aloy sa bahay. Sila ang isang naging katuwang ni nanay sa pagbibigay ng gamot sa aking nireseta ng doktor. Kahit walang pag-asa, nandoon pa rin ang kanilang pagdadasal na sana ay gumaling din ako kahit papano. 3 linggo ang nakalipas, bumalik si Lola. Sakto namang sa mga oras na iyon nandoon si Manong Tarsyo at nagkaroon sila ng usapan. Sinabi ni Manong Tarsyo na nakakuha na siya ng panahon para mapabaligtad ang usog. Hindi yun magiging ganun kadali pero kung yun lang daw din ang sagot para mabawi pa ako sa sumpa, gagawin niya ang lahat. Katulong niya rito si Lola. 3 araw makalipas ang usapang iyon, bumiyahe na ulit si Manong Aloy. Kasama ako ni nanay. Siya ang alalay ko habang nasa bandang huling upuan. Si Lola naman ay kasama ni Manong Tarsyo sa may bandang harapan ng sasakyan malapit sa driver's seat. Walang kung sinong pasahero ang pinasakay ni Manong Aloy dahil nga intensyon sa araw na yon ang mahuli ang mang-uusog. Kabado ang lahat sa misyong yon, Sir Jupiter. Pare-parehong bumuo ng tiwala at nagdasal. Subalit nakailang barangay na kami ng paglilibot, hindi pa rin namin nakita ang mang-uusog. Kung saan-saan na rin hinanap ni Manong Tarsyo yon pero hindi na talaga nakita.
Kinakailangang mapuntahan siya sa kanyang mismong bahay. Yun ang siyang naging suhestyon ni Manong Aloy. Ngunit hindi rin namin alam kung saan namin siya hahanapin at kung saan siya mismo nakatira. Kinakailangan pa naming halughugin ang bawat bahay para lang siya mahagilap. Buong biyahe, Sir Jupiter, hindi namin siya nakita. Napaiyak na rin si nanay sa puntong yon dahil sa tingin niya ay wala na akong pag-asa. Ngunit ayaw na sumuko ni Manong Aloy. Hindi siya makakapayag na basta na lang baliwalain ang buhay ko dahil sa kanyang anak. Kinabukasan, ganun din ang aming ginawa. Bumiyahe at nagbaka sakaling makita ang matanda. Pero wala talaga. Pero sa araw na yon, saka namin nalaman na may iilang tao nang namatay dahil sa usog. Pare-pareho ang kanilang pinaghinalaan. Ang matandang bumulong sa kanila sakay ng bus na yon ni Manong Aloy. Hindi naman usog mismo ang siyang nagpapahina ng resistensya ng isang tao, kundi ang sariling katawan. Dahil kasi yan sa sakit na meron ng isang tao na dulot ng sumpa. Dahil din sa sakit na yon, unti-unting nanghina ang resistensya niya. May ilan naman nauusog, pero nagagawa niya pa ring mabuhay. Depende na lang talaga sa kung paano mo hahawakan ng katawan mo habang may sakit ka. Simpleng paraan lang ang dapat gawin. Magpakatatag at huwag makinig sa sakit na meron ka. Kung sa bagay, siguro sadyang hindi na kaya ng anak ko ang kanyang nararamdaman kaya nagawa niya na lang na sumama sa kung sino man ang kumuha sa kanya. Gagabayan din tayo ng anak mo sa puntong ito. Siguradong ayaw no na nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa isang bagay. Umuwi na muna kaming bigo. Sa gabing yun, nanaginip ako sa mang-uusog. Napakalakas ng kanyang tawa na parabang kinukutsa ako sa pagkatalo ko. Nakagapos ang dalawa kong paa sa sanga ng puno, pati warik. Ramdam na ramdam ko ang pagbigat ng ulo ko, Sir Jupiter. Para siyang totoong pangyayari pero panaginip lang pala. Andun yung klase ng pakiramdam na gusto ko na lang ding sumigaw para masabi ko kay nanay kung gaano ko siya kamahal. Naisip ko ring mas mabuti pa kung sasama na lang din ako sa gustong kumuha sa akin. Ang bola ng apoy sa loob ng tiyan ko ay unti-unting tinunaw ang bawat laman loob ko. Ramdam na ramdam ko, Sir Jupiter. Kahit na ang panghihina ko at dahan-dahang pagkaubos ng hangin sa loob. Ang huli kong sinabit bago ko tinanggap ang lahat ay ang pangalan ng Diyos. Nagising naman ako sa malakas na sampal ni nanay. Yun pala ilang beses niya na akong niyugyog pero hindi ako sumasagot. Kitang-kita na rin ang panghihina kahit nang hininga ko. Umalis na naman kami sa araw na yon. Pagod na ako sa totoo lang, Sir Jupiter. Pero tiniis ko pa rin. Nagbabaka sakaling magkaroon pa rin ng kakarampot na pag-asa. At yun nga ang nangyari, Sir Jupiter. Tinupad nga ng Diyos ang kahilingan ko. Nakita namin ang mang-uusog at kaagad namin siyang hinuli. Nasaksihan ko ang kanyang takot, ang kanyang pagpupumiglas ng mahuli siya ni Manong Tarso at Manong Aloy, kung paano siyang nagmakaawa at ang malademonyo niyang bungisngis. Pinalapit sa akin ang matandang yun nang nakagapos. Kitang-kita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata, Sir Jupiter, habang magkaharap kami. Pakiramdam ko na numbalik saglit ang lakas ko. Dahan-dahan kong inangat ang sarili sa upuan. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tenga at binulong ang pinapabulong ni Manong Tarso sa akin. Orasyon daw yun para maibalik ang usog sa kanya. Nang humiwalay ako sa matanda, nakita ko siyang pumikit at lumuha. Nang hingi siya ng tawad sa akin sa kanyang ginawa at nangako siyang hindi na muling mangyayari kung anuman ang ginawa niya noon sa mga tao.
Unti-unti kong naramdaman ang paggaan ng pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ramdam na ramdam ko talaga ang paglusaw ng tila apoy sa loob ng tiyan ko at pagbabalik ng lakas sa buong katawan ko. Hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari dahil nawalan na naman ako ng malay. Basta pagkagising ko, naging mabuti na ang pakiramdam ko at wala na rin ang matanda. Inuwi raw siya nila Manong Tarsio sa kanilang bahay at hindi na nila inalam kung ano ang sumunod na pangyayari. Posibleng magkaroon daw ng epekto sa kanya ang pagbabalik ng sumpa. Makalipas ang ilang buwan, Sir Jupiter, tuluyang nanumbalik ang katawan ko. Nagawa ko na ulit ang mga bagay na nahinto dahil sa pagkasakit ko. Bumalik na rin ako sa pagtrabaho kay Manong Aloy. Kahit papaano, nakabawi na rin siya at unti-unting nakalimot sa masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Ang pagkawala ni Dodong. Hindi ko naman na inihiwalay pa ang luyang pabaon ni nanay magmula noon. Subalit, nang magpasya akong lumuwas ng ibang bansa, iniwan ko na yon kay Manong Aloy para magsilbing proteksyon niya sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Matapos ang ilang taon, nabalitaan ko na lang na namaalam na si Manong Tarsio at Manong Aloy. Pareho silang namatay dahil sa katandaan. Masakit man pero tinanggap ko na lang din ang lahat. Alam ko naman ding may katapusan ang lahat eh. Masaya na rin ako dahil alam kong magkasama na ang mag-ama sa kung nasaan man sila ngayon. Sumunod naman din si Lola. Umuwi ako ng Pilipinas dahil wala nang kasama si nanay. Umalis kami ng Samar at pumunta ng Maynila. Doon ko na nakilala ang napangasawa ko at nagkaroon kami ng 3 anak. Kung minsan kailangan nating makinig sa kung anuman ang sasabihin ng matatanda sa atin dahil para lang din yun sa ating kaligtasan. Kung hindi ako nakinig kay nanay noon, Sir Jupiter, at hinayaan ko lang ang banta ni Lola, marahil sa unang araw pa lang, nadali na ako at baka wala ang liham na ito sa inyong channel. Sa mundong ating ginagalawan, lahat ng aksyon ay may kahihinatnan. Minsan, tama ang ating desisyon. Pero minsan din, meron tayong pagsisisihan. Balanse lamang ang lahat. Akala ko nasa tamang daan ako, pero hindi ko sukat akalaing magsisisi ako na sana pala'y hindi na ako lumiko pa sa maling daanan. Ayos naman sana ang lahat hanggang sa subukin ako ng isa sa mga kahindik-hindik kong karanasan. Ako nga pala si Rene, at ito ang aking kwento. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Nais kong ibahagi ngayon ang aking karanasan na nangyari may 5 taon na ang nakalilipas. Nang subukin ng matindi ng isang kaso ng kababalaghan, ang pagiging albularyo ko. 10 taong gulang ako noon nang masaksihan kong mag-agaw buhay ang lolo kong manggagamot. Hinang-hina na siya noon habang nakaratay sa kanyang kama. Nung mga oras na yon ay takot na takot ako at nakatago sa likod ng aking ina. Paano ba naman kasi nakatingin ng diretso sa akin si lolo at tinatawag ako upang lumapit sa kanya kahit na habol-habol niya na ang kanyang paghinga na para bang anumang oras ay mawawala na siya. Mahigpit ang kapit ko sa damit ni nanay habang umiiling. Ayaw ko kasing lumapit. Pinipilit niya ako at maging sina nanay at tatay, inutusan na akong puntahan siya. Nang sabihin niya sa aking may ibibigay siya, nawala bigla ang takot ko sa pag-aakalang meron siyang ibibigay na regalo. Dahan-dahan akong lumapit papunta sa kanya. Nanginginig pa ako nang bigla niyang hablutin ang aking mga kamay at hawakan ito ng mahigpit na mahigpit. Bumalik ang takot ko
nang magsimula siyang bumulong ng mahina. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya noon kahit na isa. Sinusubukan kong kumawala nung mga oras na yon. Napaiyak na rin ako at gusto ko nang magwala sa takot. Nang lingunin ko ang aking mga magulang, kapwa sila nakatingin sa isa't isa. Waribay, nag-uusap sila gamit ang kanilang mga mata. Ilang minuto bago natapos si Lolo ngumiti sa akin kahit na hinang-hina siya. Ginulo niya ang aking buhok tulad ng lagi niyang ginagawa. Nagulat ako nang bigla siyang makabangon ng kaunti upang bumulong sa aking tenga. Kunin mo ang kahon sa ilalim ng aking kama. Para sa iyo yon. Pero pakiusap ko na wag mo yung gagamitin kung hindi kinakailangan. Kalakip ng bagay na yon ng isang libro kung saan matututunan mo ang lahat ng dapat mong matutunan. Nakatitig lang ako sa kanya noon dahil hindi ko pa rin siya maintindihan. Ano ba naman kasing alam ng isang batang tulad ko sa mga sinasabi niya sa akin noon? Apo, sa iyo ko ibinigay ang aking kakayahan dahil alam kong marami kang matutulungan. Nakangiti na lang siya sa akin pagkatapos niyang sabihin yon hanggang sa dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Namatay si Lolo. At pagkatapos nun, parang may nag-iba na sa akin. Kinausap din ako ni nanay at tatay matapos mailibing ng lolo ko. Ang sabi nila sa akin, ako raw ang napiling pagpasahan ni Lolo ng kakayahan niya sa panggagamot. Ang kakayahan niya bilang isang albularyo. Hindi raw kasi pwedeng hindi ito ipasa ni Lolo sa iba, kundi ay mahihirapan siya at hindi basta-basta malalagutan ng hininga kahit na bumibigay na ang katawan niya. Bilang isang bata, binaliwala ko lamang yon. Hindi ko rin kinuha ang bagay na ibinigay ni Lolo na sabi niya ay nasa ilalim ng kama niya. Mula nang mawala siya, hindi ko kayang tumingin doon sa kung saan siya nalagutan ng hininga. Nagtataasan ang mga balahibo ko kapag naaalala ko ang mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi nandito pa rin si Lolo, nakamasid sa amin. Naging usap-usapan sa aming baryo na naipasa sa akin ang panggagamot kahit na wala naman talaga akong kaalam-alam sa bagay na yon. Habang tumatanda ako at nagkakaisip, nagsisimula na akong mairita sa tuwing makikita kong nakatingin sa akin ang mga tao sa paligid ko. Nang dahil doon, naging curious tuloy ako sa pagiging albularyo. Kahit na wala akong balak gamitin ito, binasa ko ang mga librong iniwan ni Lolo. Maraming nakasaad doon, kabilang na rin ang mga itim na dasal. Nangingilabot ako habang binabasa ang mga yon. Sa isip ko ng mga oras na yon, hindi ko kayang gawin. 15 taong gulang ako nang mula sa mahimbing na pagkakatulog, ginising ako ni nanay. May gusto raw magpagamot sa akin. Napakamot ako sa ulo. Ba yan? Hindi ako marunong manggamot, Nay. Pauwi niyo na lang kung sino man yan. Natutulog yung tao eh. Istorbo. Binatukan niya ako at sinigawan. Kailangan ko na raw tanggapin kung anuman ang ibinigay sa akin. Ayaw ko raw bang dahil doon ay makatulong ako sa marami? Wala akong nagawa, kundi sundin siya at gumutin ng babaeng naghihintay sa labas. Dahil kung hindi ako susunod, malamang ay maghapon akong bubungangaan ni nanay. Nang makita ko ang naghihintay sa akin, mukha naman siyang maayos at walang problema. Kakamot-kamot sa ulong nilingon ko si nanay para magreklamo na niloloko niya yata ako. Paano ko raw malalaman kung anong problema kung hindi ko sila kakausapin at tatanungin? Masama ang loob na tinuon ko ulit sa kanila ang tingin ko. Doon parang bigla akong nakaramdam ng kakaiba habang pinagmamasda ng babaeng kasalukuyang nakaupo sa monoblock
doon sa may salas namin. Habang tinitingnan siya, pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin at nagbabantang huwag kong galawin ang pagmamayari niya. Yun ang unang beses na manggagamot ako, kaya nanginginig pa ang mga kamay ko. Ano po bang problema sa kanya? Tinanong ko ang mga magulang ng babae. Ang kwento naman nila, palagi raw nilang nakikita ang kanilang anak na nagsasalitang mag-isa na para bang may kausap. Minsan nakangiti ito tapos biglang tatawa. Minsan bigla na lang magagalit at nambabato ng mga gamit. Muntik na raw nilang isipin na nagbabaliw na ito hanggang sa isang gabi. Nakita nila ang anak nila na may dalang unan at banig na inilatag niya sa tabi ng malaking puno ng nara malapit sa kanilang bahay. Doon nila naisip na baka may kung anong elemento ng gumagambala sa kanilang anak. Umalma ang babae at sinabing hindi siya nasisiraan ng bait dahil kausap niya raw ang kanyang nobyo. Napabuntong hininga na lamang ako at napailing. Kinuha ko ang isang palanggana at nilagyan ng tubig na may asin, tsaka ako nagsindi ng kandila. Mukhang naiinis na ang babae sa akin dahil sa ginagawa ko, pero hindi ko siya pinansin. Pinatakan ko ng luha ng kandila ang tubig hanggang sa makabuo ito ng isang imahen. Nang matapos, itinaas ko ito upang makita ng mas malinaw. Tama nga ang hinala ko. Ang nakita ko ay figura ng isang matangkad at maitim na elemento. May gumagambala pong kapre sa anak nyo. Hinala ko ho, inakit niya tong anak nyo para ho pumayag siya maging magkasintahan sila. Napaigtad ako ng matalim akong tingnan ng babae pagkatapos kong sabihin yun. Gusto kong umatras sa takot nang bigla niya na lamang akong sigawan. Hindi raw kapre ang boyfriend niyang si Albert. Malamang ay nagpanggap na tao ang kapre kaya ganun na lamang ang naging reaksyon niya sa sinabi ko. Napailing na lang ako. Gusto ko na silang pauwiin dahil labag naman talaga sa loob ko ang tulungan sila. Kung ako nga lang ang masusunod, hahayaan kong kunin na lang ng kapre yung babae. Malakas din ang pakiramdam kong pinanunood ako ng elemento. Kilala sila sa pagiging seloso kaya alam kong nakasunod ang mga ito sa bawat galaw ng mga babaeng kanilang natitipuhan. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi ang kapre. Talaga namang magandang dilag ang nasa harap ko. Makinis ang kanyang balat at mahaba ang itim na buhok. Malaanghel din ang itsura ng mukha. Idagdag pa na natural na mapupula ang manipis nitong labi. Kahit ayoko, pumasok ako sa loob ng bahay at kinalkal ang mga gamit ni Lolo para magbigay ng pangontra para naman hindi na siya nito muling gambalain. Nang mahanap ko ang pakay ko, binalikan ko sila. Hinawakan ko ang babae at umusal ng mga salitang magpapalayo sa elemento. Ramdam ko pa rin nakamasid ito sa akin at nagmamatigas, pero nagawa ko rin naman siyang paalisin. Matapos yun, kita ko ang pagtataka sa mukha ng aking unang-unang pasyente na tila ba walang maalala sa lahat ng nangyari. Hindi ko na rin pinatagal pang pananatili nila sa bahay namin at ibinigay na lang sa kanila ang pangontra. Nagulat na lamang ako nang mag-abot sila sa akin ng 500 piso. Halos tumalon sa tuwa ang puso ko. Aabutin ko na sana yon nang sumingit si nanay at sinabing huwag na silang mag-abala pa at itabi na lang daw ang pera. Sinunod naman nila ang sinabi ng nanay ko. Busahangot tuloy ang mukha ko habang pinanonood silang umalis. Bakit naman hindi mo tinanggap ang bayad, Nay? Sayang yun. Pambaon ko na rin sana sa eskwela. Sumama ang tingin niya sa akin at sinabing hayaan ko na raw yun bilang yun daw ang una kong panggagamot. Ganun daw talaga yun para sunod-sunod pa ang dumating. Aba, ayoko na. Hindi ko gustong manggamot. Bakit kasi sa akin pinasa ni Lolo yung kakayahan niyang yan eh? Pwede naman kay tatay na lang.
Sumabat bigla si tatay at nakuha ko pa raw siyang idamay. Kakatuwang nang sabihin ko rin yun, bigla na lamang may malamig na hanging dumampi sa aking balat. Nanindig ang mga balahibo ko mula sa aking mga braso papunta sa likuran ng aking batok. Ang tagal na natili sa tabi ko at tila nangapal pa ang aking mga labi dahil hindi ako makapagsalita. Tinitigan ako ni nanay at tatay dahil sa pagtataka. Hindi kasi ako makagalaw. Iniisip kong baka nasa tabi ko si lolo at narinig niya ang mga sinabi ko. Anong magagawa ko? Ayaw ko naman talagang ituloy ang mga ginagawa niya noong nabubuhay pa siya. Hindi para sa akin ang pagiging albularyo dahil may iba akong pangarap sa buhay. Gusto kong maging sundalo. Pero habang tumatagal, nag-iiba ang ihip ng hangin. Simula ng araw na manggamot ako, sunod-sunod na ang mga taong pumupunta sa bahay namin upang magpagamot. Gusto kong sisihin si nanay pero may parte sa aking unti-unti nang nagugustuhan kung ano ang ginagawa ko. Pagtungtong ko ng 20 anyos, tuluyan ko nang tinanggap at niyakap ang pagiging albularyo ko ng bukal sa aking puso. May kung anong gaan akong nararamdaman sa tuwing nakapanggagamot ako at parabang nadadagdagan ang aking lakas. Isang araw, binagsa ako ng mga tao. Yung iba hindi naman magpapagamot at mukhang mga dayo lang na may mga dala pang kamera. Doon ako lubos na naiinis. Mabuti na lang ay dumating ang aking matalik na kaibigan na si Dolfo upang sawayin silang huwag akong kuhanan at abalahin. Pakipatay na lamang po ang mga kamera ninyo. Pwedeng manood pero bawal hong kumuha ng mga litrato o video. Kung hindi po kayo susunod, umuwi na lang po kayo. Napangisi na lamang ako at kilalang kilala talaga ako ni Dolfo. Kung sabagay, mula elementarya pa lamang ay siya na talaga ang naging kaibigan ko at halos hindi na kami mapaghiwalay. Salamat pare. Kanina pa sila nandyan. Hindi ko lang masaway at ang dami kong ginagamot. Pasalamat na lang talaga ako at dumating ka. Walang anuman pare, basta ikaw. Gulat ka ako, ang daming nakapila sa'yo ngayon eh. Panigurado, anong oras ka na naman naabutin dyan? Hindi ka ba napapagod o nanghihina dyan sa ginagawa mo? Ang tingin ko kasi parang nakakaubos ng lakas yung panggagamot eh. Umiling ako dahil kabaliktaran ang nangyayari sa akin. Napapagod ako pero hindi ako humihina. Nadadagdagan ang lakas ko sa bawat taong nagagamot ko. Pagkatapos ng maiksi naming pag-uusap ni Dolfo, bumalik na ulit ako sa panggagamot. Nakasanggi ka ng bahay ng duwende kaya namamaga ang mga kamay at paa mo. Hindi na bago sa akin ang mga kaso ng bati dahil madalas yun ang inilalapit sa akin bukod sa mga sakit na nararamdaman nila sa kanilang katawan. Yung ginagamot ko, 1 linggo na raw na tuwing hapon ay namamaga o lumolobo raw bigla ang kanyang mga kamay at paa matapos niyang magtabas ng mga damo sa kanilang bakuran. Sigurado akong may tinamaan siya kaya siya biglang nagkaganon. Hindi naman masasama ang nakatira sa kanila. Kung tutusin nga ay nagbibigay pa ito ng swerte sa kanya kaya hindi siya nawawalan ng benta sa kanyang bigasan at tuloy-tuloy lang ang pasok ng pera sa kanila. Bale, mag-alay ka sa kanila ng bigas. Dagdagan mo na rin ng mga matatamis na pagkain tulad ng tsokolate. Matutuwa sila ron. Nagpasalamat siya sa akin at inabot ang nakatuping 1,000. Hindi na ako tumanggi dahil alam kong maluwag naman ito sa kanyang kalooban. Sinunod niya rin ang bilin ko kaya't hindi na naulit pa ang pamamaga ng mga kamay at paa niya. Habang tumatagal, mas dinarayo ako ng mga tao. Hindi ako tumatanggap ng malaking pera. Tinatanggap ko lang kung ano ang kaya nila. Hindi ko kailangan ng malaki. Ang gusto ko lamang ay yung bukal sa puso. Ayos na ako sa mga dala nilang pagkain na kung minsan pinapakain ko rin naman sa kanila. Kung minsan wala na akong pahinga, pero yun ang kaakibat ng aking ginagawa.
Hindi ako pwedeng magtalaga ng araw ng pahinga dahil kung minsan may dumarating na emergency talaga at kailangan na kailangan ng tulong. Hindi ko naman maaring sabihin na day off ko dahil parang hindi naman yata angkop ang salitang yon sa akin. 36 anyos ako nung maalala ko ang ibinigay sa akin ni Lolo. Wala na ang papag na dati niyang hinihigaan dahil inanay na ito dulot ng katandaan. Yung kahon itinabi ni nanay sa ilalim na ng kama ko. Hinanap at kinuha ko yun. Yun pa lang ang unang beses na bubuksan ko ang kahon pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko alam kung bakit habang hawak ko ang kahon, sobrang tindi ng kabog ng dibdib ko. May kung anong nagtutulak sa akin na huwag na lamang buksan pero may parte sa aking hindi mapakaling malaman kung ano ang nasa loob nun. Dahan-dahan ko yung binuksan. Kaunting siwang pa lang, sinubukan ko ng silipin kung ano ang nasa loob. Pero wala akong nakita. Bumuntong hininga ako at binuksan na ito ng tuluyan. Nakita ko ang isang bagay na nakabalot sa puting tela na halatang kupas na sa tagal ng pagkakatago. Sa ilalim noon ay isang libro na niluma na ng panahon. Hindi ko na muna binigyang pansin ang nakabalot sa tela at kinuha ko ang libro. Inalikabok na ito kaya kinailangan ko pang pagpagin at hipan hanggang sa ubuhin ako. Nang matapos malinaw kong nakita kung ano ang nakaukit sa harapan. 2 sungay na kulay itim. Masama na ang kutob ko sa nilalaman noon pero hindi ko rin napigilan na buklatin ito. Tama ang nasa isip ko. Hindi lamang kakayahang manggamot ang meron si Lolo noon. Mayroon din siyang mga itim na dasal. Tanda ko pang minsan ko na siyang napanood na gamitin ito pero dahil bata pa nga wala akong maintindihan. Basta ang malinaw sa alaala ko, umiiyak ang babae sa harapan niya at nagmamakaawang huwag na siyang pahirapan dahil sa sakit na dinadanas niya. Abala ako sa pagtingin sa nilalaman ng libro nang bigla na lamang sumulpot si Dolfo sa likuran ko. Ano yan, Rene? Ngayon ko lang yata nakita sa'yo yung aklat na yan bago mong pag-aaralan. Nagitla ako at mabilis kong itinago ulit ang hawak ko. Wala lang yan. Hindi ako makaisip ng palusot nang bigla na lamang kaming makarinig ng sigawan sa labas na parabang may nagtatalo. Dali-dali akong lumabas kasunod ni Dolfo upang tingnan kung ano ang nangyayari. May nakakaalitan pala si nanay, yung kapitbahay naming si Manang Tessa na nanguha ng mga papaya namin nang hindi man lang nagpapaalam. Naging ugali na kasi ng biyudang babae na kumuha ng mga pananim namin nang walang pasabi. Halos maghisterikal sa kasisigaw si Manang Tessa. Binato niya pa kay nanay ang mga kapipitas niya lang na guyabano. Tinamaan si nanay sa braso dahilan upang matusok siya at masugat. Nagdilim bigla ang paningin ko. Gustong-gusto kong saktan ng kapitbahay namin kahit babae pa ito. Kumuha ako ng itak at idinuro sa kanya. Ramdam ko ang pagpigil sa akin ni Dolfo habang si tatay naman ay inaalalayan si nanay. Kapal na mukha mo. Ikaw na nga lang nangunguha ng walang paalam. Ikaw pa may ganang magalit. Sino ka ba sa akala mo, ha? Wala na akong maintindihan sa sinasabi ng kapitbahay namin sa labis niyang pagwawala. Sobrang taas na raw ng tingin namin sa sarili namin dahil lang sa pagiging albularyo ko. Galit na galit siya habang nanlilisik ang mga mata sa akin. Gusto kong matawa sa asta niya. Hindi kasi siya madalas na ganoon kung makipag-usap sa amin lalo na kung may kailangan siya at kung may hihingiin siyang pabor. Pero ng mga sandaling yun na ibinalandra niya na sa wakas ang tunay na kulay ng budhi niya. Siguro kung normal ako, iisipin kong sinasapian na siya ng masamang espiritu. Pero alam ko namang matino siya. Sa sobrang tindi ng galit niya, isinumpa niyang may kalalagyan din daw ang aming pamilya. Sarkastiko na lamang akong tumawa at sumigaw.
Mauuna kang gumapang kaysa sa amin. Nag-alsabalutan siya at iniwan na ang kanyang kubo. Wala rin naman kasi siyang anak at 7 taon na rin mula nang mamatay ang kanyang asawa kaya siya na lang mag-isa rito. 7 taon na rin siyang nakaasa sa amin tapos ganoon na lamang ang isinukli niya. Tunay ngang wala siyang utang na loob at may gana pang isumpa kami. Gayong alam ko sa sarili ko na mas may kakayahan akong gawin yun sa kanya. Mula ng araw na yon, hindi na siya nagpakita pa sa amin. Wala na rin kaming naging balita pa sa kanya. At para sa akin ay mas mabuti na ang ganun. Nagpatuloy ang mga buhay namin ng normal at maayos pagkatapos. Marami pa ring pumupunta sa akin upang magpagamot na malugod ko namang pinagbibigyan. Makalipas ang 3 buwan, lumapit sa akin ang isang buong pamilya. 2 sa babae nilang anak ang madalas na sinasapian at hindi na nila alam ang gagawin pa, kaya kahit na malayo, napagdesisyonan na ng mag-asawa na dayuhin ako. Naniniwala raw kasi silang ako lang ang may kayang magpaalis sa mga gumagambala sa 2 nilang dalaga. Yung mga dalaga, mukha naman silang normal nang lumapit sa akin pero pagtalikod ko upang kunin ang mga gamit ko na nasa loob pa ng bahay, bigla na lamang tumawa ang isa sa kanila. Nangilabot ako dahil sa lalim ng boses na lumabas mula sa babaeng payat. Mapapaisip ka talaga kung saan niya hinukay ang boses niya gayong napakaliit lamang niya. Muli akong humarap. 2 na silang tumatawa habang nakaduro sa akin na parabang isa akong malaking biro para sa kanila. Nainsulto ako at mukhang sinusubok nila ang kakayahan ko. Hinawakan ko sa noo ang isa gamit ang aking hinlalaki. Nakakuha tuloy siya ng pagkakataon para kagatin ang aking braso. Hinihila na siya ng mga magulang niya para mailayo sa akin at nang tuluyan siyang mahatak, kitang-kita ko kung gaano kalalim bumaon ang mga ngipin niya sa balat ko. Hindi ko na lamang gaanong pinansin ang sugat na tinamo at pumasok na ako sa loob ng bahay. Ginawa ko na ang mabisang pampaalis ng espiritu o demonyo. Paglabas ko, nagkakagulo na sila roon dahil nagwawala na ang 2. Nang tingalain ko ang langit, napakadilim na akala mo'y nagbabadya ang napakalakas na ulan. Mukhang hindi basta-basta ang sumapi sa kanila. Sinimulan kong umusal ng dasal habang hawak ang isa sa kanila. Sa lakas niya, kailangan pa siyang itali sa kamay at paa upang hindi na makagalaw pa. Umalis ka sa katawan ng babaeng to! Umalis ka! Paulit-ulit ko yung isinigaw pero napakalakas na tawa lang ang tugon niya sa akin. Nagsisitaasan ang mga balahibo ko dahil hindi na normal ang nasa loob ng kanyang katawan. Pinagpapawisan na rin ako sa hirap dahil sa lakas ng kanyang puwersa na halos mawalan na rin ako ng balanse sa katawan. Hawak ko siya ng mahigpit sa ulo habang bumubulong ng dasal. Napamulat ako at napalingon bigla sa kaliwa. Bahagyang nangunot ang aking noo nang mula sa malayo nakita kong nakatayo roon ng kapitbahay namin, si Manang Tessa, at nakatanaw sa akin. Napatanong agad ako sa sarili ko noon kung kailan pa ba siya nakabalik dito. Malinaw kong nakita ang mapang-asar niyang ngisi sa akin. Malaki ang kanyang ipinagbago. Kung titignan ay mukha na siyang wala sa sarili. Magulo ang kanyang mahaba at kulot na buhok. Marumi rin ang suot niyang damit. Tinatawanan niya ako, labas ang kanyang mga bulok ng ngipin. Umiwas ako ng tingin sa kanya at pinagpatuloy ang ginagawa dahil hindi dapat mawala ang atensyon ko. Hinawakan ko sa ulo ang dalaga at muling umusal ng mahina. Saka ko pinagpag sa kanyang buong katawan ng aking gamit na rosaryo upang tuluyang mapuksa ang demonyo. Inabot ako ng halos 1 oras sa isa bago ito tuluyang umalis. Nawalan ng malay ang kawawang dalagita pero hindi pa ron natatapos ang laban ko. Mukhang mas matindi ang demonyong sumapi sa kanyang kapatid. Sinasaktan niya na ang kanyang sarili
puro na siya mahahabang kalmot at nagdurugo ang mga yun. Nasa 10 tao na ang pumipigil sa kanya pero hindi pa rin siya mapatigil. Tagaktak na ang pawis ko at parang anumang oras ay bibigay na rin ang katawan ko sa pagod. Pero hindi ako pwedeng tumigil dahil kinakailangan kong mapaalis ang sumapi sa kanya. Inulit ko lamang kung ano ang ginawa ko sa kanyang kapatid. Hindi ako tumigil kahit masaktan niya na rin ako. Umiiyak na ang kanyang pamilya. Maging sila alam nilang ibang klaseng nilalang ang nasa aming harapan. Ubod ng lakas. Hindi halata sa itsura nitong patpatin. Inulit kong muli ang orasyon. Hindi ako tumigil pero ganon din ang demonyong nasa loob ng katawan ng babae. Tumigil nga siya sa pagwawala pero hindi naman siya tumigil sa pag-aamok sa akin. Tinatawanan niya ako habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Malademonyo ang kanyang ngisi at kulang na lang mawalan na ng itim ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagtirik nito. Ang sabi niya hindi na siya aalis sa katawan nito at doon na siya titira. Maganda raw kasing pagbahayan ng katawan nito dahil alam niyang hindi sa madaling mapapaalis. Pero yun ang inaakala niya. Hindi ko man gusto ang maging albularyo dati pero minahal ko na ito sa paglipas ng panahon. Pinangako ko sa sarili at kay Lolo na gagawin ko ang lahat para lang makatulong sa mga nangangailangan. Bilang ganti, sarkastiko akong tumawa at umiling, dahilan para magpumiglas ulit ang babae sa kanyang kinahihigaan. Umalis ka, demonyo! Walang puwang ang mga katulad mo rito sa mundo. Huwag kang magtago sa likod ng patpating dalagitang ito. Huwag kang duwag! Kung talagang malakas ka, harapin mo ko at tayong dalawa ang magtuos. Tawa lang ang naging tugon nito sa akin. Akma ko pa sanang ipagpapatuloy pa rin ang ginagawa kong orasyon pati na rin ang paghampas sa kanya ng hawak kong rosaryo nang bigla na lang bumalik sa normal ang boses ng dalagita. Umiiyak ito. Nakikiusap na itigil ko na raw ang ginagawa ko dahil hirap na siya. Napapagod na raw siya at gusto nang magpahinga. Animoy may inaabot pa ito sa itaas na hindi namin makita. Nakakaawa ang kanyang pag-iyak pero bigla ulit napalitan ng kanyang boses. Muli itong lumalim. Gusto ko na ring magpahinga, kaya ginawa ko lang lahat upang tuluyang mapaalis ang anumang nananahan sa kanyang katawan. Inabot naman ako sa kanya ng 1 oras at kalahati bago ko sa wakas nagawang paalisin ng makulit na sumapi sa kanya. Hingal na hingal ako sa pagod. Wala namang tigil sa pagpapasalamat ang pamilya nila sa akin. Nahirapan ako pero hindi na ako nagpabayad dahil alam kong wala rin naman silang pera. Tatanawin na lang daw nila sa akin yon na malaking utang na loob. Ngumiti na lamang ako at tumalikod sa kanila dahil wala na akong ibang gusto ng mga oras na yon kundi ilapat sa higaan ang likod ko. Napakatindi ng araw na yon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano katagal ulit bago ako makaka-recover sa pagod. Gusto ko na nga sanang huminto muna noon ng ilang araw sa panggagamot, kaya lang inabukasan, maaga akong nagising dahil sa sunod-sunod na pagyugyog. Rene! Pare! Gumising ka! Kailangan ko ng tulong, pare! Nakikiusap ako sa'yo! Kahit antok na antok pa ay bumangon na ako dahil nabusesan ko ang kaibigan kong si Dolfo. Upungas-pungas pa ako nang lingunin ko siya at nakita ko agad ang labis na pag-aalala sa mukha niya. Anong problema, pare? May nangyari ba? Pare, kasi si nanay, hinihika na naman siya lalo na tuwing ganitong oras at kapag umiinit ang panahon, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Parang nawawalan na naman ng bisa ang binigay mo sa kanyang herbal medicine. Wala ka na bang alam na ibang gamot para sa kanya? Mahina na kasi ang baga ni Tiyang Alma, Dolfo. Dahil yun sa biglaan niyang pagtigil sa paninigarilyo. Ilang beses ko naman nang sinabi sa iyo yun. Kung ganon, wala rin palang saysay ang pagpunta namin sa iyo. Dahil babalik at babalik rin pala ang sakit niya. Napailing na lang ako sa kanya.
Ilang ulit na naming napag-usapan ang bagay na ito pero hanggang ngayon ay sarado pa rin ang kanyang isip at hindi ako maintindihan. Naiintindihan ko naman siya dahil alam kong hindi niya na rin alam ang gagawin niya para gumaling si Tia. Pero may mga bagay lang talagang hindi nasaklaw pa ng kakayahan ko. Ang gamot na binibigay ko sa kanya hindi lunas para tuluyang mawala ang sakit niya. Magiginawain lamang siya nito pero hindi siya tuluyang gagaling dahil doon. Dolfo, sa tingin ko kailangan mo nang humanap ng iba pang paraan para sa sakit ng nanay mo. Ano ba yan? Eh di sana pala nung una pa lang sa doktor ko na siya dinala. Eh hindi mo naman pala siya mapapagaling eh. Bumuntong hininga ako at hindi na siya sinagot pa. Nilapitan ko ang kanyang ina na nahihirapang huminga. Hinawakan ko ito sa kanyang dibdib upang pakiramdaman. Hirap na hirap siyang kumuha ng hangin at mabilis niya rin itong naibubuga. Tulad ng dati, binigyan ko ulit sila ng palagi kong ibinibigay na halamang gamot. Ito na naman. Wala na bang iba rin eh? Hindi naman gagaling si nanay rito eh. Malamang babalik ulit ang hika niya pagkatapos ng ilang araw. Umiling ako dahil yun lang talaga ang kaya kong ibigay. Hindi ko na lang pinansin ang mga pasaring sa akin ni Dolfo hanggang sa umalis na sila ng nanay niya. Ganun talaga siya, lalo na pagdating sa nanay niya. Gagawin niya ang lahat para dito kahit pa makipagpatayan siya. Umupo muna ako saglit sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng bahay namin para magpahangin at mag-isip. Nakatanaw lang ako sa malayo nang bigla na lang tumaas ang mga balahibo ko sa batok. Ramdam kong mula sa aking likuran ay may nakatingin sa akin. Hindi ako matatakutin pero nakaramdam ako ng kilabot ng mga sandaling yun. Nilabanan ko ang nararamdaman kong takot at lumingon sa banda kung saan ko nararamdaman ang mga matang nakamasid sa akin. Si Manang Tessa, nakatayo ulit doon sa kung saan ko siya huling nakita. Ngumiti siya sa akin at kumaway pa habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinayaan ko lamang siya at nang tuluyan siyang nakalapit nangamusta siya na parabang walang nangyari sa pagitan namin noon. Eto, ayos lang naman ang buhay namin. Hindi pa naman kami nagdurusa tulad ng sumpa mo. Ikaw ba? Kamusta ka naman, Tessa? Tumawa siyang bigla habang umiiling sa akin. Yun daw ang inaakala ko. Hindi pa raw nag-uumpisa ang magiging kalbaryo ko sa buhay. Hintayin ko lang daw at may hindi magandang mangyayari sa akin o sa isa sa pamilya ko. Nangunot ang noo ko dahil para siyang nagbabanta. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong talikuran at tatawa-tawa siyang umalis. Parang bata siyang nagtatatalon habang naglalakad papalayo. Akala mo'y isang musmos. Kinuwento ko yun kina nanay at tatay pero sinabi nilang hayaan ko na lang daw at baka nawawala na ito sa wastong katinuan dahil noon pa lamang daw ay nagpapakita naman na ito ng senyales ng pagkabaliw. Ilang araw ang lumipas hindi na pumunta sa akin ang kaibigan kong si Dolfo. Sa isip ko noon baka ayos na si Tia Alma o baka inaalagaan niya kaya hindi siya makadalaw. Hanggang isang hapon tinatawas ko noon ang isang batang lalaking pinaglalaruan ng mga elemento at kaluluwa. Nang humahangos na lumapit sa akin si Dolfo, bit-bit ang kanyang naghihingalong ina. Tulungan mo si nanay Rene. Hirap na hirap siyang huminga. Nakikiusap ako sa'yo. Naaligaga ako. Gusto ko siyang unahin pero umaapila naman ang mga magulang ng batang lalaki dahil sila raw ang nauna. Habang tinitingnan ko si Tia Alma na nag-aagaw buhay na ay naguguluhan naman ako sa kung sino ang uunahin ko. Tumayo ako. Handa na sanang tulungan sila nang hilahin naman ako ng maskuladong tatay ng bata at muling pinaupo. Kitang-kita ko kung paano habulin ni Tiang Alma ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan na itong huminto. Binawian na siya ng buhay at wala na akong ibang marinig noon kundi ang masakit na pagtangis ni Dolfo habang yakap niya ang kanyang ina sa bisig niya.
Sinisisi ko ang sarili ko noon sa nangyari. Kung sana ay dinaluhan ko siya agad, baka hindi ganon ang nangyari. Wala akong ibang nagawa ng mga oras na yon kung hindi ang manatili sa tabi ng aking kaibigan, kahit na hindi naman ako iniimik nito. Tahimik lang siya habang nakadungaw sa kabaong ng nanay niya. Umalis ka na rito, Rene. Hindi na kita kailangan dito dahil wala na ang nanay ko. Bumalik ka na sa bahay nyo. Dahil doon tsak na may naghihintay sa iyo at maraming nangangailangan ng tulong mo. Gusto kong ginawin sa lamig ng boses ni Dolfo. Iniintindi ko siya sa kanyang sitwasyon. Marahil ay maging siya sinisisi ako sa nangyari. Magdamag ko siyang sinamahang magbantay nung gabing yon kahit pilit niya akong pinapaalis. Umaga na nang magpaalam ako sa kanyang magpapahinga na muna at nangakong babalik din, pero hindi niya ako pinansin. Pag-uwi ko noon, dumiretso agad ako sa aking higaan. Tirik na ang araw at mainit na, pero katakatakang niyakap ako bigla ng malamig na hangin. Nagtaka rin ako nang bigla akong makaamoy ng kandila. Isinasayaw din ng hangin ang aking kurtina, pero nang tumingin ako sa labas, hindi naman malakas ang ihip ng hangin. Para bang doon lamang sa kwarto ko umiikot ang malamig at nakapangingilabot na ihip ng hangin. Tumayo ako para isara ang bintana, tsaka ako bumalik sa higaan upang subukang matulog. Pero kahit na inaantok, hindi talaga makuhang bumagsak ng diwa ko. Nakailang ikot na ako sa kama, pero hindi talaga ako makatulog. Taas na taas ang mga balahibo ko sa buong katawan, kaya ang ginawa ko na lamang, naligo ako. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko kahit sa banyo ay may nakamasid sa akin. Biniro ko na lamang ang sarili na baka si Manang Tessa yon at sinisilipan ako. Yari pa naman sa kawayan ang banyo namin at may mga maliliit na siwang. Pagkatapos kong maligo, saktong pagdating naman nila nanay, napansin nilang sarado ang bintana ko kaya tinanong nila ako kung bakit hindi ko raw buksan. Napakainit pa man din. Wala raw papasok na hangin kung isasara ko. Hindi na lang ako sumagot at baka pati sila ay matakot kapag sinabi kong may nararamdaman ako. Tuwing gabi, bumabalik ako sa burol ng ina ni Dolfo. Nandoon lang si Dolfo at hindi umaalis sa tabi niya. Alam kong masakit para sa kanya ang pagkawala ng ina dahil mula bata pa siya, mag-isa na siya nitong tinaguyod matapos silang iwan ng kanyang ama. Gustong-gusto ko siyang damayan noon pero ramdam kong may sama siya ng loob. May magagawa pa sana ako para masalba ang nanay niya pero naipit din ako sa sitwasyon. Ang sabi rin naman sa akin ni tatay, hindi ko hawak ang buhay ng isang tao nang dahil lang sa marunong akong gumamot. Kapag oras mo na talaga. Sa 3 araw na nakaburo lang kanyang ina, 3 araw din akong halos hindi makatulog at binabagabag ng maraming bagay. Isa na ron ang pakiramdam na para bang may isang nakamasid sa akin na hindi ko nakikita. Sa isip ko nun baka napapraning lang ako dahil ilang beses ko nang nakikita si Manang Tessa na nakatingin sa akin. Nung araw ng libing, marami ang dumalo. Halos lahat ay nakaputi at talagang nakikiramay. Dinig na dinig ko ang walang tigil na pagyak na aking kaibigan kaya't lalo akong nahahabag sa kanya. Inakbayan ko siya habang pinanonood na tuluyang ipasok ang kabaong sa inihandang nitso. Maging ako ay naluluha na rin dahil naging malapit din naman ako sa nanay niya sa tagal naming naging magkaibigan. Nang matapos ang libing, kahit nang hihina ay nagpasalamat siya sa mga pumunta. Nanatili pa rin ako sa kanilang bahay kahit na hindi niya naman ako kinikibo. Tinapik ako ni tatay sa balikat at inaya na akong umuwi. Hayaan ko na muna raw magpahinga si Dolfo. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang nangyari at normal lang naman ng magdalamhati, gayong sariwa pa lamang ang sugat. Sinunod ko ang tatay at nagpaalam na ako sa kaibigan. Pero tulad nitong mga nakaraan, hindi siya sumagot sa akin o tumingin man lang sa akin.
Bumalik din sa normal ang lahat. Bumalik na rin ako sa panggagamot. Hindi ako halos nawawalan ng pasyente dahil ilang araw na raw nila akong hinihintay, kaya naman humingi ako sa kanila ng paumanhin. Matapos ang 1 linggo, hindi pa rin nagpapakita sa akin si Dolfo. Iniisip ko na lang na baka hindi niya pa rin natatanggap ang nangyari. Hanggang sa 1 buwan na ang lumipas, nagtaka na ako nung hindi ko talaga nakikita miski anino niya. Nang magka-oras ako, pinuntahan ko siya sa kanilang bahay. Nangunot ang aking noo nang makitang saradong-sarado ito. Tahimik at mukhang inabandona na ang mumunti nilang tirahan. Nagkalat din ang mga tuyong dahon sa labas, bagay na hindi naman hinahayaang mangyari ni Dolfo. Mabigat ang puso na bumalik ako sa amin at ibinalita kina nanay at tatay na lumisan ng kaibigan ko. Ang sabi na lang ni nanay, baka kailangan daw talaga yun ni Dolfo para makausad kahit papaano. Yun na nga lang din ang tinatak ko sa isip ko. Naging malungkot ako sa mga sumunod na araw. Sobrang importante kasi ng kaibigan kong yun sa akin. Siya lang ang kaibigan na meron ako. Dahil noon pa man ang mga lalaking kasing edaran ko, niisip na weirdo akong tao dahil sa aking kakayahan. Kinailangan ko ring magpatuloy kahit mahirap. Nagsisilbi pa rin ako sa mga nangangailangan ng tulong ko. Isang umaga nang magising ako, naabutan kong nakahiga si nanay sa kahoy naming upuan sa sala. Oh, Nay, hindi ka yata sumama kay tatay sa bukid ngayon? Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Para siyang may dinaramdam na hindi ko malaman, kaya agad akong nabahala. Sinagot niya naman ako at sinabing masama raw kasi ang pakiramdam niya, kaya hindi muna siya sumama. Para daw siyang masusuka. Tumango na lang ako pero hindi ko pa rin inalis sa kanya ang tingin. Ilang araw na hindi umaalis si nanay ng bahay. Kumakain kami noon sa hapag nang mapansin kong wala siyang ganang kumain. Doon ko lang din napansin na parang namamayat siya at nanghihina. Sa edad na 66, hindi pa naman siya mahina noon. Nakakapagtrabaho pa nga siya sa bukid kasama si tatay. Pero nung mga nakaraan, nagpapaiwan na siya at hindi na raw niya kayang kumilos. Nakakapagtaka ang biglaan namang pagbaba ng resistensya niya. Isang araw mula sa masarap na tulog, halos mahulog ako sa kama nang marinig ang impit na sigaw ng aking ina. Dali-dali akong tumayo at tumakbo upang daluhan siya. Nadatnan kong namimilipit siya sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Napasigaw na ako sa sobrang pagkabahala. Umiiyak siya sa sakit. Nagkataon pang wala si tatay. Sobrang sakit daw ng kanyang tiyan, para daw tinutusok. Hindi ko alam kung bakit tila nagpantig ang aking mga tenga sa narinig. Sumisigaw na siya habang mahigpit ang kapit sa aking mga braso. Hinawakan ko ang kanyang pulso at nanlamig ako nang maramdaman ang paraan ng pagtibok noon. Doon ko na pagtagpi-tagpi ang lahat ng nangyayari sa kanya. Ang nanay ko, binabarang. Bigla na lamang siyang sumuka ng napakaraming dugo na may mga kasamang uod, kaya nataranta ako. Nakakadiri pero hindi ko na yun inintindi. Mabilis akong tumakbo sa aking kwarto para kunin ang aking mga gamit. Nanginginig ako at hindi alam ang gagawin dahil sariling nanay ko na mismo ang gagamutin ko. Bumalik ako sa kanya at mabilis na umusal ng isang dasal. Bigla kong tinusok ang kanyang tiyan dahil sa pamamagitan nito makakausap ko ang kung sino mang demonyong bumabarang sa pinakamamahal kong nanay. Dumaing siya sa sakit dahil sa ginawa ko, kaya inulit-ulit ko yun. Alam kong sa mga oras na yun, hindi na ang nanay ko ang nasasaktan, kundi ang bumabarang sa kanya. Sino ka at bakit binabarang mo ang nanay ko? Anong atraso niya sa'yo? Sumagot ka! Gigil na gigil ako sa galit pero wala talaga akong makuhang sagot dahil hindi siya nagsasalita. Umuungol lamang siya sa sakit. Aray siya ng aray pero wala akong pakialam. Sundot ko pa rin ang tiyan ng aking ina. Madiin na madiin.
Magpakilala ka sa akin kung di masasaktan ka talaga. Umaray ulit siya pero nahaluan na ito ng sarkastikong tawa. Mas dininan ko pa ang ginagawa ko kaya muli siyang humiyaw. Tama na raw at titigil na siya. Hindi niya na raw gagalawin ng aking ina. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagpapakilala. Sino ka sabi? At bakit mo to ginagawa? Nagwawala siya sa sakit pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ayaw niyang magpakilala. Pero ang sabi niya ay titigilan niya na raw si nanay. Naiinggit lang naman daw siya. Yun lang at wala nang ibang dahilan. Ikaw ba yan, Manang Tessa? Tigilan mo na kami. Tigilan mo na ang nanay ko. Wala ka ring mapapala. Malakas siyang tumawa. Huwag daw ako basta-bastang nambibintang. Sinaktan ko ulit siya. Nagpupumiglas si nanay. Ibig sabihin mas nasasaktan ng nangkukulam. Sumigaw siya ng malakas at sinabi ulit na titigil na siya. Nawalan ng malay si nanay. Taas baba pa rin ang dibdib ko dahil sa galit na nararamdaman. Pero kahit papaano ay medyo nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nagawa ko na siyang patigilin pero hindi pa rin mapalagay ang loob ko. Gusto ko talagang malaman kung sino ang kumulam kay nanay. Dumating si tatay at tinanong kung ano ang nangyayari. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi pa rin ako mapakali. Lumipas ang ilang araw, bumubuti naman si nanay. Unti-unti na ring bumabalik ang lakas niya kaya naman napanatag na ang loob ko. Parang naging normal ulit ang lahat hanggang sa muli ko na namang nakita si Manang Tessa doon sa dati niyang bahay. Tumatawa na naman siya sa akin kaya muli akong nakaramdam ng galit. Akma na sana akong lalapit sa kanya kaya lang bigla akong natigilan. Napansin ko kasi ang katawan ni Manang Tessa. Sa tindi ng ginawa ko sa mambabarang na gumagalaw kay nanay, imposibleng wala iyong naiwang bakas. Pero nang makita kong wala ni isa mang sugat si Manang Tessa, napaisip ako kung siya ba talaga ang gumagawa nun kay nanay. Nasa ganoon akong pag-iisip nang bigla na lang akong tinawag ni tatay. Natataranta siya dahil sumusuka raw ulit ng uod si nanay. Hindi ko na pinansin pa si Tessa at mabilis na pumasok sa loob. Buhay ang mga isinusukang uod ng aking ina. Bukod sa uod ay may mga insekto pang lumilipad-lipad sa paligid. Nilabas ko ulit ang aking mga gamit nang bigla akong may maalala. Ang bagay na ibinigay sa akin ni Lolo, ang bagay na sinabi niya sa aking huwag na huwag kong gagamitin kung hindi kinakailangan. Tumakbo ako sa kwarto at kinuha ang kahon. Mula sa puting tela nilabas ko ang aking mabisang panlaban. Ang dalawang sungay na may kakayahang labanan ng anumang itim na karunungan na noon pa man ay pagmamay-ari na ng aking lolo. Hindi niya ito gaanong ginagamit dahil ang bagay na ito hindi galing sa mabuti. Isa yung anting-anting na hindi mula sa liwanag. Alam niyo naman na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Sa pamamagitan nun, kaya kong ibalik ang barang sa kung sino man ang gumagawa nun sa nanay ko at yun ang balak ko. Kumuha ko ng lakas ng loob at tapang para sa gagawin. Hindi ko yun gawain pero nawalan ako ng pagpipilian. Yun na lang ang tanging paraan para tigilan niya ang nanay ko. Binigkas ko ang itim na dasal habang hawak sa noo ang aking ina. Taimtim at walang tigil ang mga bulong ko sa hangin. Ipinararamdam ko sa kanya ang pinararamdam niya sa nanay ko. Gusto kong ibalik ng doble o kahit triple pa ang kulang. O ano? Anong pakiramdam? Kaya mo pa ba? Sabihin mo sa akin kung sino ka! Humahagulgul na siya sa sakit. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ng mga oras na yun na iba ang kanyang pagtangis. Pilit ko siyang pinaamin hanggang sa magimbal ako nang marinig ko ang kanyang sagot. Tuluyan na siyang nagpakilala sa akin. Lintik lang ang walang ganti, Rene. Pinabayaan mong mamatay ang nanay ko. Kaya kukunin ko rin ang buhay ng nanay mo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Napaluha ako nang sabihin niya yon sa akin.
Bigla akong napaatras sa kinatatayuan ko. Alam kong sinisisi niya ako pero hindi tama ang kanyang ginagawa. Hindi tamang sa nanay ko siya gumanti dahil wala naman itong kinalaman sa away naming dalawa. Pasensya na pare, pero hindi makatarungan itong ginagawa mo. Walang may gusto sa nangyari kay Tiang Alma. Kung maibabalik ko lang ang oras, pipiliin kong iligtas siya. Pero hindi ko naman hawak ang mga nangyayari. Kung ganito ang gagawin mo sa nanay ko, pasensyaan na lang pare, pero kinakailangan kong gawin to. Ibinalik ko ang barang sa kanya sa pamamagitan ng 2 sungay na ipinamana sa akin ni Lolo. Idinikit ko iyon sa noo ng nanay ko at umaktong ikinakabit yun sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak na siya sa mga bisig ko. Kitang-kita ko nang unti-unti ay nawala ang bakas ng ginawa ni Dolfo sa balat ni nanay. Nawala ang pamumutla ng balat niya at natuyo agad ang mga sugat na dinulot ng mga uod at insektong ilang araw ding nanirahan sa ilalim ng kanyang balat. Alam kong mas matindi pa sa sinapit ni nanay ang sasapitin ni Dolfo pagkatapos ng ginawa ko at habang buhay ko yung dadalhin sa aking konsensya. Pero wala na akong ibang alam na paraan para pigilan siya ng mga panahong yun. Simula ng araw na yon, wala na ulit akong narinig pang kahit na ano tungkol kay Dolfo. Tuluyan na akong nawala ng balita tungkol sa kanya at sa tingin ko ay mas maigi na rin yon. Samantala si Manang Tessa, ang taong pinagbintangan ko, tuluyan nang nabaliw. Pakalat-kalat na lang siya sa lansangan. Ilang taon nang nakalilipas pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. May bigat pa rin akong nararamdaman sa dibdib ko dahil magsisinungaling lamang ako kung sasabihin kong hindi ko naaalala ang kaibigan ko. May mga pagkakataong sumasagi pa rin siya sa isip ko pero mas nananaig ang pagmamahal ko kay nanay. Yung 2 sungay, itinago ko na dahil ipinangako ko sa sarili kong yun na ang una't huling beses na gagamitin ko yun. At sana matupad yun hanggang sa huling hininga ko. Naway nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon kahit na hindi talaga ako ganun kagaling pagdating sa ganitong bagay. Muli ako po si Rene. Maraming salamat sa inyong pakikinig.